ang mga sikat na tao o personalidad na nanuya o tinukso ang Diyos. Marahil siguro sa kasikatan at dami ng kanilang yaman, masasabi nating nakukuha lahat nila ang lahat ng gusto nila sa buhay dahil sa pagtitiwala lamang nila sa kanilang yaman at hindi na nila kailangan o kilala pa ang Diyos na makapangyarihan. Dito sa ating pag-uusapan, alamin natin kung ano ang kinahinatnan ng mga taong sikat kuno na nanuya sa Diyos na nagmamay-ari ng ating buhay. Ayon sa Biblia, ay may tinutukoy na kasalanang walang kapatawaran sa Diyos. Alamin natin kung ano ito upang magkaroon tayo ng respeto sa Diyos na nagmamay-ari ng ating buhay. Ayon sa aklat ng Mateo 12:31 hanggang 32, ang sabi ay ganito: "Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipapatawad sa mga tao, datapwat ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipapatawad. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipapatawad sa kanya, datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipapatawad sa kanya, kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating." Ayon sa mga talata, ipinapaalala ng Biblia na ang magsalita laban sa Espiritu ay walang kapatawaran magpakailanman. Ang espiritong tinutukoy dito ay ang espiritong sa Diyos. Katunayan, sa isa pang talata ng Marcos 3:29, nakasulat ang ganito: "Datapwat sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan." Katunayan, ang mga talatang ito na napakasagrado ang usapin ukol sa espiritong sa Diyos, tulad ng kapusungan, panunuya laban sa Espiritu ay isang mortal na kasalanan. Ngayon, alamin natin kung sinong mga tao ang naging halimbawa ng mga bagay na ito. Sino ang mga taong ito na namusong sa Diyos? Unahin natin ang naging presidente ng Brazil na si Tancredo Neves taong 1985. Habang siya ay nasa gitna ng pangangampanya, nagbitaw siya ng salita sa mga tao. Ang sabi niya, kapag nakakuha siya ng 5,000 boto sa kanyang partido, ay kahit na ang Diyos pa ay hindi siya kayang patalsikin sa pagka-presidente. Nanalo siya sa halalan. Ngunit nang araw na siya ay ihalal bilang bagong presidente, ay nagkasakit hanggang sa siya ay mamatay. Pangalawa, Thomas Andrews, isang negosyante na gumagawa ng mga barko. Siya ang tao na nagdisenyo at gumawa ng barkong Titanic. Noong natapos na ang paggawa sa barkong Titanic, nagkaroon ng press conference. Tinanong siya ng isa sa mga reporter kung gaano kaligtas ang pagkagawa ng naturang barko. Ang sabi niya, gawa ito sa makakapal na bakal. Dagdag pa niya na kahit ang Diyos ay hindi ito kayang palubugin. Ngunit sa kasaysayan, alam naman na nating lahat kung ano ang nangyari sa barkong Titanic, at ito nga ay isinapelikula pa. Pagtapos ng pangyayaring iyon, naglaho si Thomas Andrews. Ang pangatlo, isang napakasikat na miyembro ng banda taong 1980s, si John Lennon, miyembro ng bandang The Beatles. Minsan sa kanilang interview sa isang sikat na magazine sa Amerika, ang sabi ay ganito: "Ang Kristyanismo ay mawawala. Tungkol diyan, wala nang pag-uusapan. Okay naman si Jesus, pero napakasimple ng kanyang mga aral. Mas sikat kami kaysa kay Jesus. Katunayan, mas marami ang pumupunta sa concert namin kaysa pumupunta sa simbahan." Markado ang mga salitang ito na binitiwan ni John Lennon na naging laman ng mga pahayagan hanggang
sa ngayon. Taong 1980, Disyembre 8, sa tapat ng bahay ni John Lennon sa New York, pinagbabaril siya sa likod habang nag-autograph signing sa mga fans. Pang-apat, Cazuza, isang bisexual Brazilian, singer, composer at manunula. Habang ginaganap ang kanyang concert sa Caneceo, isang lugar sa Rio de Janeiro, Brazil, sumindi siya ng sigarilyo at bumuga ng usok na tila nanunuya at sinabing, "God, that's yours." Siya ay namatay sa edad na 32 sa sakit na AIDS. Kakilakilabot ang naging hitsura ng kamatayan. Panglima, Marilyn Monroe, sikat na actress, model, singer. Hanggang sa panahon ngayon, sikat at popular pa rin ang kanyang larawan at pangalan. Bago siya magtanghal sa isang konsyerto, pinuntahan muna siya ng isang pastor, si Billy Graham. Ang sabi ng pastor sa kanya, "Ako'y naparito, sinugo ng Espiritu ng Diyos upang magsalita sa iyo." Pagtapos ng maraming pag-uusap, ay sumagot si Marilyn Monroe na, "Hindi ko kailangan ang Jesus mo." Pagdaan ng isang linggo, natagpuan siyang wala ng buhay sa kanyang apartment. Hubad siya sa kanyang kama. Pang-anim, Christine Hewitt, isang Jamaican journalist at entertainer. Siya ang nagsabing ang Biblia, salita ng Diyos, ito ang pinaka-worst o pinakapangit na aklat na naisulat. June 2006, siya ay nasunog, halos hindi makilala, sakay ng kanyang motorsiklo. Pang-pito, Bon Scott, dating bokalista ng bandang AC/DC. Isa sa mga kanta na kinanta niya, 1979, ay ang "Don't Stop Me, I'm Going Down All the Way, Down the Highway to Hell." Pebrero 19, 1980, natagpuan siyang patay, nalunod sa sariling suka sa kalasingan. Hindi lamang ang mga taong naging tampok natin sa kwentong ito ang mga namusong sa Diyos, kabilang lamang sila sa mga nauna pa. Ang pagpapakababa sa Diyos ay ugaliin natin sapagkat siya ang nagmamay-ari sa atin. Ayon sa Gawa 17:28, sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. Ayon sa talata, sa Kanya tayo nabubuhay at kumikilos tayo dahil sa Diyos. Matuto tayong igalang siya upang igalang niya rin tayo. Sapagkat bagaman ang Panginoon ay mataas, gumagalang din sa mababa, ngunit ang hambog ay nakikilala niya mula sa malayo. Hanggang dito pong muli, hanggang sa mga susunod na mga araw. Thanks be to God.